May yung mga nawawala pa po, yung hindi man nakakilala sa Panginoon, manumbalik po yung relasyon nila sa ating Panginoon. So sa gabi po ito, ang ating pong pagtutulay-gulayan is about the ministry of reconciliation. So ano nga po ba yung reconciliation? So sabi po ito, ang definition niya po, no? Reconciliation, restoring of friendly relation. So ibig sabihin po, reuniting, muling buuin. Amen po? So ibig sabihin po, reconciliation, yung pinapanumbalik. Amen? Muli siyang pinagkakasundo. Amen? So, alam ko naman po, kalooban ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay magkaroon po ng maayos na relasyon sa ating pamilya. Amen? Sa ating kapwa, especially po dito sa Mother ng Church, sa ating mga kapatiran. Amen. Amen po? Nais ng Panginoon na pahalagahan po natin ang ating relasyon sa isa't isa. Amen po? So, sa gabi po ito, no? Kasi po, napakahalaga po talaga na gawin po natin ang lahat para mapanatili po natin yung harmonious relationship. Hindi lang po ito sa church, even in our family. Amen? So, at saka dito rin po natin nakikita kapag ang isang Kristiyano ay spiritually mature, amen? So, talagang makikita mo yung paano siya makitungo, amen? Makikita mo pag malalim hindi matampuhin, hindi lang mapansin, di ba? Hindi matampuhin. Ano ba? Hindi na binibigyan ng yung maling na issue, hindi na para nakikita yung pag ikaw spiritually mature, yung understanding mo, katulad na akin, di ba sabi na po sa aking timbers, sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. So, ibig sabihin yung mga dapat natin tularan. Amen? Nakatangian ng ating Panginoon Jesus. Amen? Isa na po yun yung unti-unti pinaprocess ka ng Lord na binabago yung ating yung ating attitude. Amen po? So, sabi nga po ito sino po ba dito yung 20 years ng Kristiyano? Taas ang kamay. Amen. 10 years. No? Alam ko po dito matagal na. May 20 years, may 30 years. Alam niyo po, narinig ko sa isang pastor, di ba po kapag mas matagal ka ng Kristiyano, dapat ikaw yung mas lalong mapagmahal. Ikaw yung mas lalong mapagbigay. Amen? Ikaw yung pag matagal ka ng Kristiyano, dapat ikaw yung mas lalong hindi na mapagbigay, ikaw yung mas lalong maunawain. Amen? Kaya lang po minsan nakakalungkot, no? Sabi ko niya sa kapatiran, pagpasensya ko na yan kasi tumatanda na. Sabi ko, ito ba yun? Pag tumatanda na, okay na magsulit. Pag matanda na, hindi na pwede i-approach. Ano lang po yun, no? So, totoo nga po. Di ba dapat po talaga pag tumatagal na tayo sa Panginoon, dapat po hindi natin sasabihin na, kasi ganito talaga ugali ko. Ganito ako ganito ako magalit ganito di ba dapat po, sabi nga we are under instruction. So, ibig sabihin po, kung tumatagal ka na dyan sa pagiging Kristiyano, no? Lumilevel up ka, dapat yung ugali din natin, lumilevel up din, katulad ng ating Panginoon Jesus. Amen? Katulad, hindi po yung pag tumatagal ka, ikaw nagiging masulit. Gusto mo ikaw lagi nasusunod, ganun ba yun? Di ba hindi po? Dapat ikaw yung umaabot dun sa mga kapatiran na alam mong baby Christian. Hindi yung baby Christian na mag-a-adjust dun sa mga ng Kristiyano. Amen po ba? So, yun naman po, no? Sabi po ito, nais ng ating Panginoon na bilang anak niya, matutunan natin tayo maging peace maker. Hindi po trouble maker. Amen. So, bilang bahagi ng pamilya ng Panginoon, ang layunin po natin ay matututo tayong magmahal at makipag-kapwa-tao. Amen po? So, ibig naman hindi mo po porket na ikaw yung tagapamayapa, o tatakpan mo na yung mali. Hindi naman po. Ibig sabihin, lahat naman po kasi ng bagay, madadala naman po yan sa magandang usapan. Amen po? Hindi naman po kasi alam po natin, ating Panginoong Jesus ay prinsipe ng kapayapaan. Amen po? So, naglagay lang po ako ng mga ilang points. No? Paano po mga panumbalik? To restore, sabi ko. To restore yung relasyon na sinira ng kaaway.
sirain ang relasyon ng mga kapatiran. Amen? Yung maliit na issue, palalakihin na yan. Amen po? So sometimes, ang kaaway, no, pag may issue, sasabihin ng kaaway, bakit si ganyan? Ganito. Sasabihin ng isa, oo nga. Naging bata, oo nga. Pwede naman maging kami, may ako din. Diba? Sometimes po kasi, no, nawawala na yung peacemaker eh. Alam mo, nagiging social maker at kampi-kampi maker. So, minsan ganun po eh. So, naglagay lang po ako ng ilang points. Sabi ko ito, how to restore, o paano mapanumbalik ulit yung relasyon na yun. So, sabi ko, number 1, consult God first. So, ibig sabihin po, makipag-usap muna tayo sa ating Panginoon, lalo sa tao. Amen po? So, ang gagawin po natin, ilahad na natin sa Panginoon. Ano po yung problema? Amen po? Ipag-pray po muna natin. Ikwento natin sa Lord. Lord, ganito po yung nangyari. Lord, sabi mo sa Panginoon, yung hinayin mo, iiyak mo sa Panginoon. Parang may minalasakin mo. Alam niyo po talaga, pag gagawa ka ng teaching, ito talaga ko naman ang tuturuan. Kasi alam ko may pinapagawa sa akin ng Lord na gusto niyang i-reach out ko. So, glory to God, sabi ko gano'n, no? Iyak natin sa Panginoon, humingi tayo ng tulong. Amen? Sabihin natin, nararamdaman natin yung emosyon natin. Amen po? Katulad po ni Haring David. Iba po yung aklat ng awit. Yung aklat ng awit, diba sa training natin, yung binabasa natin, puno-puno yun ang emosyon eh. Amen? Kapag masaya siya, grabe pa po rin sinasabi niya sa ating Panginoon. Amen po? Kapag nalulungkot siya, o Yahweh, tulungan mo ako. Pero pag tuwang-tuwa siya, purihin ka, O Diyos, na makapag-release ko. Aklat ng awit. Amen po? So, sabi nga po ito sa awit 55 verse 22, ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin, aalalayan ka at ipagtatanggulin ang taong nagtuloy kay inyong binubuhin. So, napakabuti talaga ng Lord. Kasi alam niyo po, pag dinudulog natin sa Panginoon, huwag mo natin kwento sa tao, sa Panginoon muna. Kasi alam niyo, ang Lord, kumikilos siya eh. Alam mo yun, binabago niya yung puso ng tao. Kung meron ka nakaagitan, binabago ng Lord yan, wala yung sige sa Lord. Ikaw, di ko comfort ka rin ng Lord. No? Yung tayo na masama ang Lord ko, amen? Ikaw mismo eh. Sasabihin ng Lord, pagkatapos mo release, sasabihin ng Lord, sige, matulog ka muna. Di ba ganon? Ganon eh, ganon yung ginagawa niya sa akin minsan eh. Sige, magpahinga ka muna. Pag-isip mo, no? Maalala mo yung ginawa mo? Pag-pray ka ulit sa Lord, mag-iribin ng Lord sa iyo, papahayagan. Ano dapat mong gawin? Amen? So, yung dapat natin eh. Kasi kadalasan ko, no? Yung mga alin ng sometimes ko kasi ito yung mga alin, yung mga pangangailangan, hindi natutunan. Amen po? Isa kasi ang tao nag-expect, isa niya yamin. Minsan yung mas masyadong mataas yung expectation mo, meron kasi mga bagay, kung Diyos lang po kaya magtulong. Kaya sa asawa natin eh, amen? Hindi naman na kaya mo na lahat ng needs natin. Amen po, Lord lang po talaga ang magtulong na makakailangan mo. Amen, kaya huwag tayo masyadong umasa. Amen po, hindi porket na pag pastor ka, dapat lahat ganito gagawin niya. Hindi po. Kasi kahaulan yun eh, may limit lang din po ang kaya nyo gawin. So tayo kung mga lingkod ng Lord, tayo mag-a-assist sa Kanya. Amen po? So ganun po ang kailangan, konsultahin muna natin ang Panginoon. Amen? Sa number 1 po, sabi po dito, sa number 2, sabi po ganon, do the first move. So ibig sabihin po, mag-usa na po tayo. Amen. Amen? So sabi po rito, hindi mahalaga kung ikaw yung nakasakit, kung ikaw yung nasaktan. Amen po? Sabi nga po ito sa James chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit, pinagpapala niya ang mapagpagbaba. Amen. Sa ibang term, nalulugod ang Panginoon sa mga mapagpagbaba. So, hindi naman po mahalaga kung ikaw yung una na makipag-usap sa Kanya. Amen? Kasi kung gusto mo talagang ma-restore agad yung relationship nyo, amen? Ikaw na mismo yung unang mabati. Amen po? Ikaw na yung gusto yung gagawa ng move na makipag-usap po sa ating kapatiran. Amen po? Kasi alam niyo po, kapag pinagpapalibat po natin yan, sometimes po lalong lumalala. Amen? Lalong lumalala po sa amin. Kumbaga lumalala yung hinanakit sa iyo. Amen po? Kasi pag may, alam niyo po, minsan pag may hinanakit ng tao, lahat ng mali mo nakikita nila. Meron gano'n eh. Amen? Na may issue na sa kanya. Meron gano'n tao. So,
Yung magkaroon po kayo ng alin. Yung merong bababa at merong hihingi ng tawad. Amen po? So, sometimes subukan po natin ang patagalin yung mga misunderstanding na yan, no? Kasi sometimes hindi mo nakakatulong. Ang hirap po kayo mag-pray. Nang alam mo meron kang kasamaan nyo. Ang hirap po kayo mag-pray. Amen? Totoo po yun eh. Kahit po sa loob ng bahay eh. Pag magkawag kayo ng mag-asawa, ang bigat. Amen po? Ang bigat po. Kahit kung pagpapala, hindi ko talaga dadalo eh. Pag meron tayong hitwaan sa loob ng Manila, hindi sa loob ng church. Sa loob ng church, kapag meron disunity, hindi talaga dadalo yung Holy Spirit. Talagang maranasan natin yung parang time. Kaya nga po ang sabi ng Lord, magkaisa kayo. Kung gusto natin maranasan, magmahanap po tayo, magkaisa po tayo. Although iba-iba po tayo, hindi po tayo blood-related. Hindi naman po sabi ng Lord, kailangan pare-parehas kayo ng galing. Sabi ng Lord, no, magpahanap po tayo. Kasi doon na makikita kung sino talaga yung anak. Amen? Sabi ng Lord, yung love one another. Diba? Kung ginagawa po natin ito, tayo mga alaga ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dito sa pangatlo, don't ignore the feelings of others. So, ibig sabihin din po, bilang mga lingkod ng Lord, matutuloy po tayo makinig. Amen? Huwag lang po natin gagamitin lagi yung bibig. Ibig po sabihin ito, no? Bago po natin ayusin yung isang problema, isang alitan, pakinggan po natin, bakit nangyari yun? Ibig sabihin po, huwag lang isang side ng pakinggan mo. Amen po? Pakinig po tayo. Pakinggan po natin kung ano po yung pinagmulahan ng alitan o yung misunderstanding, hindi pagkakasunod. Pakinggan po natin both side. Amen? Pakinggan po natin, ano yung nararamdaman? Bakit nangyari ko? No? Maging ano tayo, good listener po tayo. Sometimes po kasi, baka hindi natin alam, yung tao na yan, may pinaghuhugutan. Amen po? Baka po yung tao na yan, no? May malalim siyang problema. No? Pero kung gano'n eh. Isa din po, no? Sabi nga po rito ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2, 4 verse 5, ano sabi po rito ni Apostol Pablo? Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. So, minsan din po, no? Maging concern din po tayo sa nararamdaman po ng ating kapwa. Amen po? So, sabi rito, sa verse 5, magpakababa kayo tulad ni Yesu Cristo. Sabi ko na no. So, yung talagang bumababa pa rin talaga sa amin pagpapakumbaba. Amen. Alam ko po, pag ikaw mag-advise, sabihin mo, magpakababa ka. Pero pag ikaw na sa sitwasyon, mahirap. Mahirap. Amen. Mahirap. Pero, itatagal po natin mamaya. So, kasi po bakit kailangan din natin na mapakinigin po tayo. No? Kasi hindi naman po lagi nadadaanin lagi sa inyo ng ulo eh. Amen? Kasi alam mo po minsan, yung hinanakit na yan ang pwedeng makapagtulak para po yung kapatiran natin, makagawa ko lang hindi magandang desisyon. Ano yun? Yung iba lumalaga sa church. Amen? Yung iba o pag lumasalayo na sila sa Panginoon. Yun po yung ayaw ng Panginoon Jesus na mangyari po sa atin. Amen po? Amen po ba? Natutuloy po ba kayo? Amen. So sabi po rito, pang-apat na po tayo, sabi po rito, admit that you are also a part of the problem. So kung talaga po seryoso tayo o sincere po tayo, no, na ma-restore po yung relationship na yun, aminin din po natin, kung isa po tayo, no, aminin din po natin kung may pagkakamali po tayo. Amen po? So, alam naman po natin na ang pag-amin po ay isang mabisang paraan. Amen? No? Sorry, sister, hindi ko sinasadya. Yung pag-amin po, isang mabisang paraan, parang ma-restore agad yung relationship yun. Pag pinatala mo talagang lalala pa yan. Sometimes yung nanganganak, yun po yung masama, yung nanganganak. Amen? So, huwag po natin talunan ng ating mga puso. Amen po? Huwag po natin talunan ng ating mga puso na alay ng basura. Amen po? Kasi alam po natin, ang Panginoon dyan po tumitingin sa ating puso. Kaya nga po, minsan ayaw na rin po nag-stress. Kasi alam yung bakit? Iningatan mo ang puso mo kasi ang hirap po muna sa Lord. Sabi ko sa asawa ko, kasi hindi ko na mag-budget kasi ayaw mo nag-aaway tayo. Alam mo yun? Ayaw mag-stress. Kasi ang sarap, di ba?
Amen. Amen po. So, yun nga po, sabi nga po ito sa Kawikaan 28 verse 13, ang nagpupuli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik at nagsisisi. No? Yung pag meron pong hindi pagkakalawaan, hindi tayo sorry, aminin natin, sorry. Kung hindi ko nasigawan kita, sorry kung hindi kita napansin. Amen po? Wala naman pong ano yun eh. Tawag ito, o di naman mo bigyan yung hindi ka ng sorry, kung sabihin mo, mababa na tingin mo sa sarili mo. Hindi, alam mo kung bakit? Dahil restore relationship, pag-aanan po sa atin yun. Kasi pag gano'n ka kasama ng loob, ang bigat ka lang, isa hindi ka makatulog. Amen po ba? So, yun din po, no? Kaya sabi ng Lord, ang nagpupunay ng kanyang sala, ay hindi mapapabuti. Meron po kasi mga Kristiyano, sometimes defensive. Amen? Kung ikaw hindi ka nagsipa, si Alma ganito eh. Ikaw yung sinabi, si Alma ganito eh. Mas malala kayo, sa buwan na hindi nagsisipa. Ako tayo defensive. Amen? Sometimes nag-care lang po yun. Nagturo pa eh. Minsan po kasi nag-misinterpret. Kaya sabi ko, pag nawala sa church, huwag mo nang pansinin. Kamustahin mo na. Kamusta? Huwag mo sabi na, bakit wala ka ng linggo? Wala ganun. Specific eh, no? So, pag-atake. sabi nga po rito, so, number 5 lang po tayo. So, talaga pag po ako magturo, mabilis lang po. Amen? So, number 5, sabi po ito, attack the problem, not the person. So, sabi po rito, kung gusto natin talagang masolve ang problema, yung alina sa loob ng church, sabi ko, iwasan lang po natin yung manisi. Amen po? Huwag na yung sisihan pa po. Ang gawin po natin, no? Maging ano na lang po tayo, aware na lang po tayo sa mga salitang lumalabas po sa ating bibig. Amen po? Huwag din po natin nalaanin sa init ng ulo. Amen? Kasi po, kung nagsisihan pa yan, lalo na po lalaki po talaga ang misunderstanding. So, sabi po ito sa Kawikaan, sabi po, Kawikaan, chapter 15, verse 1, sabi po rito, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit, lalong nakakapagpagalit ang papalang na sagot. Amen? So, tuloy nga lahat talaga ng bagay, pag dinaan mo talaga sa malumanay, talaga naman, di magandang outcome. Amen po? So, sabi po rito sa conclusion na po tayo. So, sabi po rito, para po magkaroon ng kapayapaan sa loob ng church, no? Kahit po sa ating talog ng tahanan, even sa iba, sa ating community, sabi ko, alam po natin na may kapalit yun, no? Alam po natin na kapag tayo po yung naging yung mas mapagpakumbaba, ikaw yung naging tagapangayapa, yung peacemaker mo. Sometimes po talaga, may kapalit yun kasi bababa mo yung sarili mo. Amen po? Talaga it takes Lord, kasi nag-resist po kasi yung namin. Yung pride. Pero ang sinasabi ng Lord, yung nakakagawa ng Lord, sabi ng Lord sa Matthew chapter 5 verse 9, mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay tumuturing ng mga anak ng Diyos. Sabi ko, Lord, yung nagiging na pamayapa, yan ang Diyos, paano po yung mga troublemaker? Kanino po sila anak? Hindi po. Di ba parang So, palad po natin, na tinuturuan tayo ng Lord, na kasi po, sa inside the church, naalala kasi yung sinabi ni Pastor Rafael na nagbibig tayo, sabi mo, kayo huwag ka naman away-away yan. Di ba narinig niyo yun? Actually, gumagawa ko ng teaching. Sabi ko, Lord, by confirmation. Bakit? Yun ang topic talaga ng kaaway. Amen. Sa loob ng church, sisirain niyo po yung magandang relasyon ng bawat isa. Amen. So, di ba ang sarap po na kapag ang bawat isa talaga, yun, kasi nati-discern din po natin yung pagmamigay. Amen po. Ganyan. Hindi lang po lalo yung mga warrior intercessor, kahit po yung iba po, talagang nati-discern mo sa loob ng church ka pagmamigay. Talagang nililibig din ng Lord kung anong spirit at meron. Amen? So, napakabuti ng Lord na bilang mga lingkod ng Panginoon. No? Tayo po yung maging tayo po dapat yung gumagawa ng paraan para po sa kapayapaan. Huwag na po natin tignan yung mga kakulangan o yung mga hindi na kaya gawin ng ating kapatiran. Kung kaya po natin tumulong, amen, ng voluntary, amen po, yung puso kasi alam naman po natin, ang
Amen. Amen? So, kapag gumagawa ka, nakikita mo yung kapwa mo na walang ginagawa, kung sasama loob mo, pa sino ba nagpapala sa'yo? Di ba? Pag alam mo po, napaka-ano po natin na, kasi minsan hindi rin mo nag-start, hindi na mo yung katabi mo, yung walang ginagawa, kasi di pa mo ginagawa. Huwag na po, pag ginagawa natin ang isang bagay, ginagawa natin yung para sa Panginoon, para sa tao. Amen po ba? So, yun naman po, no, ang ano lang sa atin ng Panginoon, yung magkaroon po tayo ng, yung paligid po natin, yung mga relasyon na pilit na sinasira ng kaaway. Ito talagang gagawin ng kaaway. Alam po natin ang kaaway, ang diablo, is a person without body. Alam po siyang body. Amen po? So, kailangan po, no, nais ko ang bawat isa ay patuloy na yun po yung panalangin ko lagi sa Jared Payatas League na pagkaisahin po tayo, no? Pagkaisahin po tayo ng ating Panginoon. Amen? Kuskusin niya po tayo ng ating presensya. Yan po yung lagi sinasabi. Kasi napakasarap po, di ba, sabi sa awit, sa 133, napakaligaya. Amen po? Ang sarap naman na ang bawat isa sa atin ay, alam mo yun, nagbabatian, walang tanim ng samaan ko. Pag ikaw nagtanim ng samaan ko, taluan. Bakit? Hindi ka na naging masaya, ano pa, wala kang mapagpapala. Kasi paano mo nataling pagpapala at binibigay ka sa puso mo eh. Amen? So, glory to God. Sige po, tayo po yung tumayo.